At nagbabalik tayo dito ngayon sa Good Morning Boss. At sa past weeks nga, no, nabalitaan natin na sobrang daming mga naapektuhan ng mga nasalanta dyan sa may Visayas. Lalong-lalo na yung ating mga mangingisda, yung mga pamilya nila. Kaya ngayong umaga, meron po tayong good news sa inyo dahil makakapanayam natin ang isa sa representante ng Yellow Boat of Hope Foundation at mag-uusapan natin ang kanilang proyekto, ang Adopt a Fisherman Project. Kaya makakasama natin ngayong umaga mula sa Yellow Boat of Hope Foundation, si Mr. Jay Haboneta. Sir Jay, good morning. Good morning at magandang umaga sa lahat ng nanonood. Alright, so sir, sabi nga kanina, no, good news to para sa lahat ng mga mangingisda sa Visayas. So ano po ba itong proyekto ng Yellow Boat Foundation? Una sa lahat, yung Yellow Boat of Hope Foundation, nagsimula siya nung 3 years ago, nung natuklasan namin na may mga batang kailangan maglangoy papunta ng eskwelahan sa Zamboanga City. Kaya binigyan namin ng Yellow School Boat. Parang Yellow School Bus kasi siya on water. So, ngayon, nung nangyari, yung mga bagyo, di ba, madalas tayo nababagyo, yung Typhoon Pablo nung nangyari nung December sa Davao, inumpisahan namin magbigay para makarebuild yung mga mangingisda natin. Inumpisahan namin na bigyan sila ng mga yellow boats din. And ngayon nga, nung nangyari yung Yolanda sa Central Visayas, na pagdesisyonan namin na tulungan din natin yung mga mangingisda doon na ma-rebuild yung kanilang mga buhay. Kaya sinimulan namin yung Adopt a Fisherman Project. Okay, so isa to sa reasons, no, Sir Jay, na kaya yellow yung pinili yung kulay dahil kumbaga parang for education siya, for the kids, di ba? Oo. Kasi kung makikita nyo, hindi ko alam kung mape-play nila yung video. May mga kids na. Oo, makikita nyo yung boat, talagang parang yellow school bus siya, di ba, na nagdadala ng mga bata, 20 to 25 kids, sa isang boat, papunta ng eskwelahan. Kasi yung nakatira sila sa houses on stilts, tabi ng pangpang. Okay. So, yung pinapakita nga sa video kanina, no, sa ating mga monitors, yung mga bata mismo, naglalakad talaga sila just to, kaya ito. Ito yung yellow boat mismo. Oh, yun yung yellow boat. So, parang school bus siya on water. Okay. So, yun yung pinaka-reason, no, kung magtatanong yung ating mga viewers kung bakit yellow boat. Kasi, kumbaga, bus na nasa dalampasigan, nasa dagat. Para tsaka marami kasing yun, yung pag-asa, ang kulay niya, dilaw din. Di ba yung meaning? Kasi nung tinanong namin sila, what does the boat mean to you? Ang sinagot nila na parang nagbigay nga ng bagong pag-asa sa amin dun sa mga communities na tinutulungan namin. At saka yung isa pa, para hindi sila galawin. 'Di ba, alam ng lahat ng tao na ito para sa mga bata. 'Di ba, hindi sila didisturbuhin, ganun. Okay, so yung the grand aim of this project nung nag-start siya is for the accessibility of education for these kids. Oo. So right now we're from one community 3 years ago, nasa 25 communities na kami. So anong communities to dyan? Marami kasi nung nagsimula sa Zamboanga, natuklasan namin, meron din sa Masbate, meron sa Negros. Actually last week nasa Tarlac ako kasi may ilog doon na kailangan itawid din ng mga bata. So binigyan din namin sila ng mga bangka. Kasi yun nga yung gusto naming mangyari, na lahat ng bata makakapag-eskwela na. Ayan, so wala silang reason na, 'di ba? Tsaka safe and dry yung yung pagpunta nila ng eskwelahan. Tsaka 'di ba, Jay, yung usual kasi na stories na nakikita natin is or naririnig natin pagdating sa accessibility and education, yung sobrang haba ng panahon na nilalakad nila para makapunta sa school. Ito ibang story kasi talaga dalampasigan, dagat yung tinatawid nila para makapunta. Talagang nung nalaman ko yung story, na-share ko nga sa isang taga-Zamboanga din na naging co-founder ko na si Doc Anton Lim, na natuklas na talagang, di ba, hindi mo ma-imagine mga bata na kailangan maglangoy or mag-wade through the water just to get to school. So kaya talagang kami mga magkakaibigan, gamit lang ang Facebook, social media, inumpisahan namin na mag-raise ng funds para matulungan yung mga bata. So from that single community sa Zamboanga, nasa 25 communities na ngayon. At yun nga, meron actually may ginagawa din sa Pampanga kasi may mga islands din pala sa Pampanga. Really? Oo. Okay. Ayan, no. So maganda na nakikita natin sa video na isang patunay talaga na kung saan sila nagsimula, na sobrang hirap talaga sila na mas maging maganda yung access sila to education. Dahil dito sa proyekto ndo, mas naging madali for them na makarating sa maskwela nila. In any case, let's connect this project to the recent calamity yung sa Yolanda nga. Ngayon, meron kayong Adopt a Fisherman Project and it's really true na sobrang daming mga fishermen talaga na-apektuhan at lalo ng mga families nila. Ilan po ba yung estimate na? Yung nabasa natin sa mga periodiko at saka dyaryo, ini-estimate ng mga eksperto na nasa 100,000 po 100,000 na fisherman yung affected nila. So,
di ba, tapos yung mga, kung makikita po natin sa mga picture, hindi pa po ako nakakapunta doon sa mga na-affected na area, but kung makikita mo, grabe yung destruction. Lalo na sa Tacloban, sa Samar Leyte, pero pati po sa Northern Cebu, Northern Panay, Iloilo, at saka Palawan. So, yung advocacy namin, i-extend namin. Kasi ang purpose naman namin doon, connected pa rin sa education. Okay. Kasi nga, yung mga bata, di ba, syempre, pag walang trabaho yung mga magulang nila, baka mag-stop sila magpunta ng eskwelahan. Baka kailangan nila tumulong, kailangan nila magtrabaho. So kaya gusto naming tulungan yung mga magulang nila by providing them a boat, and may mga discussions nga kami na baka kasama na yung net para yung mga bata hindi kailangan mag-stop ng schooling. Okay, so sir, dun sa 100,000 individual fishermen, ano ang estimate nyo na number of boats na kakailangan nila sa lahat ng affected areas sa Visayas? Actually, sa ngayon, ginagawa namin, ine-evaluate pa namin. Hindi ko masasabi yung exact number na kailangan sa ngayon. Kasi nga, yung relief, hindi pa rin tapos eh. Talagang nandoon pa lang yung stage ng karamihan ng efforts. But yun, we're talking with our local coordinators and partners. Sa Tacloban, actually, naka-identify na kami yung partner namin doon, si Cocoy Torrevilla. Isa siyang negosyante na willing parang maging local implementer ng project namin doon. So, naka-identify na siya ng 10 mangingisda na bibigyan ng bangka. Okay, and definitely, no, matindi rin yung coordination nyo with each LGU pagdating sa usapin na to. Actually, just I think mga last month, nagkaroon din kami ng MOU, ng Memorandum of Understanding sa Department of Education. Okay. Kasi nga, yung sitwasyon ng mga bata na naghihirap papunta ng eskwelahan, hindi siya unique sa isang community lang or ilang community. Ang projected namin to 1,000 communities. So, parte na rin itong effort namin sa pagtulong sa mga affected areas ng Yolanda na matulungan yung mga bata. Alright. O yan, no? So, sa lahat ng mga viewers natin ngayong umaga na nais nyong tumulong dito sa advocacy na to, sir, could you invite all of them? Yung una-una gusto ko i-share yung operating philosophy ng Yellow Boat of Hope Foundation. So, the great thing a little lamp can do, which the big sun cannot do, is give light at night. It shows us that no one is superior by size, but by purpose. If we cannot do great things, we can surely do small things in a great way, because little things make a big difference to God. So sa lahat po ng gustong tumulong, yung donation details po, pwede kayong pumunta sa www.yellowboat.org, yellowboat lang po.org, and then alam ko halos lahat ng Pilipino na sa Facebook, inanyayahan namin kayo na i-like yung page namin, at nandoon din yung donation details sa facebook.com/yellowboat. At pwede pong gamitin yung PayPal or major credit cards nila. At nandoon din po yung pwede sila mag-donate through our BDO savings account. Okay, sir. Maraming salamat sa inyong oras. Mr. J. Haboneta mula sa Yellow Boat of Hope Foundation. Thank you, sir. Thank you. Alright.